Gaano kalakas si Garp? Ano ang tunay na kapangyarihan ng tinaguriang Hero of the Marines? Ang tatay ng leader ng revolutionaries na si Dragon at lola ng future Pirate King na si Luffy. Welcome mga nakama sa pangalawa sa series natin na Gaano Kalakas. Pero bago yun, intro muna tayo. Gaano nga ba kalakas si Monkey D. Garp? Una natin siyang nakita para sunduin sana ang prisoner na si ex-Captain Axe Morgan. Pero nagawa na ito makatakas at sugatan siya gamit ang palakol sa kamay na ito. Nasugatan nga siya pero di niya inibda ito dahil tulog siya nun at di man lang niya naramdaman. Dito, naipakita niya kung gaano kalakas ang kanyang durability. Nakatapusan ng Enies Lobby Arc, habang nagpapahinga na ang Straw Hats sa Water 7, unang ipinakilala si Garp. Ito, ipinakita ang tinataglay na bilis ni Garp nang bigla niyang lagpasan si Chopper, Franky at Sanji na nakaharang sa pagitan nila ni Luffy. Katatapos lang dito ng Enies Lobby Arc kung saan ipinakita ni Sanji ang taglay niyang bilis laban kay Kalipa at Jabra na parehong miyembro ng CP9. Pero nang karap na si Vice Admiral Garp ay walang nagawa sa Sanji kundi magulat sa bilis nito at kung paanong nasaktan si Luffy ng suntok nito samantalang gawa sa goma ang katawan ni Luffy. At ito nga ay dahil sa peace of love ni Garp. Ang pinakaunang pagpapakita ng lakas ni Garp ay noong palis na sina Luffy sakay ng bago nilang barko na Thousand Sunny. Pinagbabato niya ng bala ng kanyon ang Thousand Sunny na mas malakas at mas mabilis pa kaysa kung gumamit ang Marines ng karaniwang kanyon. At sa huli ay binato niya ng higanting bala ng kanyon ang Straw Hats. Buti na lang at mayroong Copley Burst ang Thousand Sunny. Alam natin na napakalakas ni Garp ng panahon ng Pirate King na si Roger at bago pa yun ay ng panahon ng Rocks Pirates. Sa kasalukuyan ay masasabi natin na malakas pa din si Garp pero di na tulad ng dati sa prime niya. 2 years ago sa Marineford ay nakita natin lumaban si Garp at dito nakita natin ang isa sa pinakamatinding scene sa Marineford. Ito yung biglang harangin at suntukin ni Garp si Marco the Phoenix na nasa full Phoenix mode niya. Kita natin sa pagbagsak ni Marco na ininda niya ito. Malaking patunay ito sa tinataglay pa ring lakas ni Garp dahil nakaharap din ni Marco ang tatlong admirals at lahat ng mga ito ay tinapatan niya. Tinanggap ni Marco ang buong puwersang atake ni Kizaru. Binaliwala ito bago magbigay ng ganting sipa dito. At 2 beses niyang iniligtas si Luffy. Una ay kay Aokiji pagkatapos ay kay Akainu. Sinipa niya si Aokiji at hinalangan ng atake ni Akainu. Pero sa Marineford din natin nakita ang isa sa pinakamalaking tanong ng mga One Piece fans. Kaya nga kaya ni Garp na patayin si Akainu? Isa ito sa pinakamalaking debate sa pagitan ng mga One Piece fans. Sa aking palagay ay kaya itong gawin ni Garp. Ang katwiran ng mga di naniniwala dito ay tinanggap na ni Akainu ang pinakamalalakas na suntok at atake ni Whitebeard. Kaya kakayarin niya rin ang mga suntok ni Garp. Pero ito din sa palagay ko ang dahilan kung bakit kakayanin ni Garp na patayin si Akainu. Una, nabugbog na si Akainu ni Whitebeard. Hindi na ito kasing lakas nang bago magsimula ang war sa Marineford o kahit habang naglalaban sila ni Whitebeard. Pangalawa, sa prime din na Garp, Roger at Whitebeard ay masasabi natin na magkakapareho ang lakas nila. Kaya ngayon ay masasabing equal pa din si Garp at Whitebeard. Pero di tulad ni Whitebeard ay walang sakit si Garp, kaya masasabi natin na mas malakas si Garp ng konti kay Whitebeard. At isa pa, sa tindi na nararamdamang galit ni Garp ay maaaring magdagdag ito ng lakas sa bawat atake niya kay Akainu. Isa pang kontrobersya na masasabi nating dahilan ng marami para pagdadahan ng lakas ni Garp ay nang makaharap niya si Luffy at talunin siya neto sa isang suntok lang gamit ang second gear neto. Pero ng oras na yun ay bigla niya naalala si Luffy nang bata pa ito kaya di niya ito nagawang saktan. Maaaring ang isang paraan niya rin ito para tulungan at mailigtas si Ace. Sa nakalipas ay tinalo ni Vice Admiral Garp si Don Chinjao
Maaaring sabihin natin na di naman gaano ka-espesyal si Don Chinjao dahil tinalo siya ni Luffy sa base form neto na third gear at haki. Pinalo pa siya ng apo niyang Sigsai ng executive ng Don Quixote family na si Lao Ji. Pero nung dinalo ni Garp si Chinjao ay nasa prime silang pareho. Sobrang tigas nga ng ulo ni Chinjao ay tinawag siyang Continent Breaker at kinakailangan pa ni Garp na suntukin at sirain ang 8 bundok bilang practice bago sila magharap. At bago magsimula ang Great Pirate Age ay nakaharap niya naman ang isa sa legend ng Old Era. Ito ay si Gold Lion Shiki. Dalawa sila ng Navy Admiral pa lang noon na si Sengoku na humarap kay Shiki. Kaya marahil minaliit ng iba ang pagtalo nila kay Shiki. Meron pang ang parte kung saan pagkatapos ng laban at masira ang kalahati ng Marineford ay marinig ang Navy na sumisigaw na kailangang ilayo si Vice Admiral. Dahil dito, naisip na marami na nagkaroon ng malabang pinsala si Garp sa laban. Kaya maaaring gawa-gawa lang ng Marines ang pag-aambing sa kanya kay Roger. Sa palagay ko ay pareho silang tatlo na napinsala sa laban at hindi ibig sabihin na dahil dalawa sila ni Sengoku na umanap kay Shiki, mas lamang na si Shiki sa kanya. Kakayanin pa rin siyang talunin ni Garp sa isahang laban. Dahil nga ang isa sa pinakamalakas na tao ng era na iyon, kundi man ang pinakamalakas ay ang Pirate King na si Goldie Roger. At ito ang karibal niya sa lakas. Ayon nga kay Roger, sa marami nilang paghaharap ay maraming beses nilang muntik nang mapatay ang isa't isa. Kaya nirespeto siya neto at siya pa ang napiling pag-iwanan ng anak neto na si Portgas the Ace. At 40 years ago, bago pa ang era ni Roger, ay nagampi sila upang harapin at talunin ang Rocks Pirates. Noon ay kinababilangan ni Kaido, Big Mom, Shiki at Whitebeard. Dito na binansagan si Garp na hero of the Marines nang talunin nila ni Roger ang kapitan ng Rocks Pirates na si Rox Dicibe na nagresulta sa pagkakabok ng Rocks Pirates. Siyempre pa, sinagreto ng world government ang naging tulong ng Roger Pirates sa Marines para talunin ang Rocks Pirates, kaya lahat ng credit ay napunta kay Vice Admiral Garp. Pero ano nga ba ang kapangyarihan ni Garp para tumapat kay Roger, ang hari ng mga pirata at iba pang pinakamalalakas na monsters ng Old Age era? Alam natin na wala siyang Devil Fruit ability. At so far, ay pagsuntok habang balat ng haki ang kanyang kamao pa lang ang nakita natin ginamit niya sa laban. Maliban siyempre sa kaya niyang bumato ng balang kanyon at kaya niyang buhatin at ihagis ang higanting bola ng kanyon. Siyempre, lahat ng pinakamalalakas ng Old Era ay mayroong pinakamalalakas na haki. Pero karamihan sa kanila ay mayroon pang malakas na Devil Fruit ability tulad din ng Whitebeard, Kaido at Big Mom. Una, sa palagay ko ay mayroong Conqueror's Haki si Garp. Ito ay dahil sinabi ni Fleet Admiral Sengoku na minala pala ni Luffy ang Conqueror's Haki nang ma-activate ito ni Luffy nang di sinasadya sa Marineford habang pilit na iniligtas si Ace. Malaki ang posibilidad na si Monkey D. Garp ang kilala ni Sengoku na pinagmanahan ni Luffy. Dahil bukod kay Garp ay si Monkey D. Dragon lang ang pwedeng pinagmanahan ni Luffy ng Conqueror's Haki. Pangalawa, maaaring gumagamit siya ng Advanced Armament Haki na mas malakas pa kaysa sa anumang pinakita sa istorya ng One Piece. Tulad ng kay Katakuri, Big Mom at Kaido. Hindi malayong kaya niya maglabas ng malakas na enerhiya sa kanyang kamao gamit ng haki, tulad ng ginagawa ni Son Goku sa Dragon Ball. Ito lang ang naisip kong dahilan kung paano nagawang makatapat ni Garp sa mga halimaw ng kanyang era, tulad ni Roger at Newgate. Dahil na ngayon pa lang natin nalalaman na may iba-iba palang level ang mga uri ng haki. At isa pa ay gumagamit din siya ng Rokushiki. Kung matatandaan ninyo, ito yung martial arts kung saan dalubhasa ang CP9. At ayon sa mga Marines ay kaya itong gamitin ng lahat ng Vice Admiral level pataas. Natuto pa ngang gumamit nito sina Kobe at Helmepo sa ilalim ng pagsasanay ni Garp sa kanila. Napakalakas nga ni Garp ng panahon na yun at ilang beses siyang sinubukang ipromote bilang Admiral ng Marines na lagi niyang tinatanggihan dahil ayaw niyang sumailalim sa kontrol ng mga world nobles. Ayon sa kanya, tama na ang kanyang Vice Admiral rank at authority para magawa niya ng malaya ang gusto niyang gawin. Kung hindi nga tumatanggi si Garp sa promotion, ay maaaring siya ang naging Fleet Admiral at hindi si Sengoku. Sa aking palagay ay pinakamahina na kay Garp ang Fleet Admiral level dahil sa lakas niya at kakayahan niya.
Pero kung pagbabasihan natin ang kanyang mga nakaharap ng panahon niya ay maaaring umabot sa Yonko level ang lakas niya. Yan na muna mga nakama at salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like kung sakali nagustuhan mo ang video na ito. Pindutin mo na din ang subscribe at bell button para ma-alerta ka kapag naglabas na ng bagong video.